Yan, hello guys, this is Alden Richards and I'm inviting everyone to please join us this coming May 30 for the Sparkle Fun Run. Actually, this is the first ever. Yes, First ever Sparkle Fun Run sa Quirino Grandstand po. So, I'll see you guys there. Takbo na tayo. Makikitakbo na ako with you guys. Yay! And yun, registration is still open. So, Yes. register na kayo. See you! See you guys! Alden, my love life na ba? Napakinggan niyo mga kasembreros ha? Baka babalik or uwi ng Maynila si Alden sa katapusan, no? Or sa May 30 mga kasembreros. So, yan at marami pang items sa vlog na ito. Unahin ko itong look test. Ayan, finally mga kasembreros. Nag-drop na ng final look test sina Alden at saka yung directors of course or production team ng Love Siargao mga kasembreros. So, ang kulit na, ang cute mga kasembreros ng kanilang look test na ito. So, ito yung kanilang ginawang parang mini studio na kung saan ayan, nagkaroon nga sila ng photo shoot and gumawa ng mga VTRs mga kasembreros. Ang kulit dito ni Alden kasi yung time na tinanong siya kung nakaboton ba o nakabotonis yung kanyang parang tuxedo or parang outfit mga kasembreros. So, sabi niya sinasarapan niya sinasarapan niya daw kasi mga kasembreros. So, tapos grabing kulitan nila dito mga kasembreros. So, sabi niya pakita-kita ng konti. Sabi niya ganoon, no? So, ang kulit niya Pops Alden mga kasembreros. So, yun. Tapos, as usual, yun, kanya-kanya silang posing, angulo and so on. Tapos, yung pinaka-last dito, sobrang kulit talaga ni Alden mga kasembreros nung nung pinaka-last nila, kunwari diba nagtatawanan sila, tapos tinignan niya si Christopher Diwata, tapos kunwari daw nag-edit siya bigla, parang change of mood mga kasembreros. So, sobrang kulit talaga niya Pops Alden dito mga kasembreros. Tapos yun nung tawa-tawa sila kunwari, tapos bigla siya nag-change mood, sobrang kulit niya. So iti mga kasembreros. So mamaya i-play ko ito para mas lalo po niyo ma-appreciate mga kasembreros. Tapos yun, nag-invite na si Alden, no, ng Sparkle Fun Run ngayong May 30 or katapusan mga kasembreros. So, kasama niya dito sina Tracy Garcia, si Mama or Attorney Annette Gozon, of course, no? Tapos, nakalimutan ko itong isang to, no? Mga kasembreros yung kanyang pangalan. So, first ever Sparkle Fun Run pala ito mga kasembreros, no? Sa Quirino Grandstand. So, grabe, no? Uwi si Alden mga kasembreros para sa kanyang or para mag-join dito sa Sparkle Fun Run mga kasembreros. So, yun, talagang grabe, no? Grabe ang ganap niya, phenomenal box office cinema king mga kasembreros. Tapos, si Kath naman, bukas na itong kanyang kultura, no? Sabi dito ay 2 days left, pero nung nakaraan, nung Friday ko pa ito nakuha na picture niya, kung kaya 1 day left na lang dapat ng mga kasembreros. Kasi May 17 yung kanyang TCL Cool Fest 2026 na ito mga kasembreros. So kasama ang The Juans, no? 4 PM ito sa Ayala Malls Market Activity Center mga kasembreros. So market alam ko taging ito mga kasembreros so yun po, no, talagang kung gusto niyo pong pumunta dito sa event ni Kath mga kasembreros ay of course punta lang kayo sa Ayala Malls, no, sa market no, sa activity center nga nila mga kasembreros na area. Tapos nag-drop pala, no, ng pictures din ang team ng Love Siargao mga kasembreros. So, andito si Alden. So, may group picture. Tapos, may dalawa lang sila dito. Hindi ko kilala itong isa no, mga kasembreros. Pero siguro part siya ng team, of course, ng Love Siargao. And then, yung mga group pictures na parang kumain yata sila, no? Mga kasembreros. Siguro dinner or anumang event ito. So, basta may pagkain sila ng mga kasembreros. Tapos, may mga times na yung isa dito yata na i-flash ko na nakaraan
no, na picture nila. So yun, enjoy lang. Sina Soiti, sina Nadine, of course, no, sina Adrian Lindayag, sina Choi Bo-min, and the rest, mga kasembreros ng team ng Love Siargao, mga kasembreros. So grabe, no, sobrang enjoy, nakita mo yung enjoyment nila, mga kasembreros, at saka saya sa kanilang set, no, parang ang gaan lang ng kanilang samahan, kasi nga of course, no, kapag may Alden Richards sa set ay talagang magaan yung kanilang kasi ano to yung parang talagang yung kindness, yung positivity ay nakikita at saka na-experience nila, kasi nga yung character mismo ng bawat isa ay alam mo yun, nagja-jive, mga kasembreros, at saka nagkakasundo sila, mga kasembreros. Iba kasi yung pag may mga mababait sa set, no, nahawa na rin na yung mga nandoon, mga kasembreros. So andun si Kylene, of course, na sobrang mabait din po, mga kasembreros, at saka down to earth, no. So yun, talagang enjoy lang sila dito sa kanilang groupies, sa kanilang mga, siguro nag-boodle fight din sila dito. Tapos yun, may ambag parati si Pops Alden, no, kapag may mga boodle fight, mga kasembreros. So hindi mawawala yun, kasi si Alden, knowing Sir Alden, is very kind and generous. Tapos may shinare pala dito, no, na isang picture si Sheila Mi Espino. Spotted niya sina Alden at Nadine, mga kasembreros, sa Manila, pinapayungan pareho, no, si President at saka si CEO, mga kasembreros. So siguro local resident ito si Emmy doon sa dito sa Siargao nga, mga kasembreros. Tapos next item natin, mga kasembreros, so major item tayo, Love Life na. Ito yung parang sasabi ng ibang netizens, mga kasembreros, na si Alden may love life na rin, no. Kasama ito dun sa may parang pictures ni Nadine at saka ni Alden, mga kasembreros, na nakatalikod sila doon sa may Siargao nga nila na shoot, mga kasembreros. So parang yung mga tao ginawa lang, parang hindi naman ganong katatawanan, parang katuwaan ba na si Alden ay may love life na rin, mga kasembreros. Pero hindi lang, of course, syempre si Nadine, kasi alam natin si Nadine Lustre ay meron ng Christoph Barrio, no, na fiancé, mga kasembreros. So talagang napagkatuwaan lang. Love life ni Alden, siguro yung kanyang healthy lifestyle, mga kasembreros, na kung saan ay pinopromote ni Alden ang active lifestyle, mga kasembreros, sa physical activities and so on, mga kasembreros. So kasi kapag nagkakaedad ka na ay kailangan talagang healthy lifestyle ka na rin, mga kasembreros. So para iwas sa mga sakit-sakit, kasi nga prevention is better than cure, mga kasembreros. So yun, talagang talagang napagkatuwaan ng mga tao na love life na rin si Alden Richards, mga kasembreros, or in love na rin si Alden Richards, no. So pero yun, talagang priority ni Alden yun ang kanyang mga trabaho, no, kaliwat ka ng projects and all, mga kasembreros. So darating ang panahon, no, hindi man sa ngayon, pero nating darating ang panahon, mga kasembreros, na love life ng totoo, no, si Phenomenal Box Office Cinema King, no, mga kasembreros. Tapos may isang video dito na papakinggan na rin natin mamaya, mga kasembreros, no, about sa na-mention ko na rin na active lifestyle. So parang may off-script na something na portion dito na parang salita si Alden about advice niya sa mga tao para magkaroon ng active lifestyle. Ay yun, talagang kailangan magkaroon ng mga physical activities, kasi nga ang tao ngayon ay talagang naging immobile, no? So, ibig sabihin ng immobile ay hindi na gaano nagalaw, kasi nga willing na sa social media,
sa mga streaming platforms, no, kung ano pinapanood. Sa mga tao, wala nang gaanong kilos-kilos or galaw-galaw physically, mga customers. Kaya yun ang kanyang parang reminder or suggestion dito or may papayo sa mga tao as a whole, mga customers, na kailangan magkaroon sila ng physical activities, mga customers. Kasi prevention is better than cure, no? Sabi niya dito sa kanyang interview off script, mga customers. Hindi ko lang alam kung sinong parang siguro segment ng Sparkle, mga customers, or Gmail Sparkle for something like that, mga customers, or Love Siargao itong ginawa nila. Pero yun po, no, talagang tama naman talaga na kailangan magkaroon ng healthy lifestyle, mga customers, or physical movements ang tao to promote and have a healthy body, mga customers, and mind at the same time. Alright, so yan lang actually sa ating Kathleen items, no? Play ko itong isang video, mga customers. Tapos ay pakinggan natin, of course, ang napakagandang salita po ng Panginoon. Isang pinagpalang araw po sa bawat isa. Do it to yourself to be healthy. Siguro, hanapin niyo yung inkling nyo into a certain activity. Marami naman klaseng sports activities na naroon tayo dyan. You have running, you have cycling, you have pickleball, basketball, volleyball, what have you. All kinds of sports. You know, I think it's high time na rin para sa ating lahat to be more active because right now there are a lot of things around our surroundings that will keep us immobile. So, syempre, andyan yung, scrolling sa cellphone, syempre, playing video games, at the same time, watching TV, watching different kinds of platforms. But, you owe it to yourself to be healthy because you never know, one day magugulat ka na lang, bigla ka na lang maramdaman. So, we don't want that to happen. So, prevention is better than cure and start an active lifestyle today. Welcome guys sa test ng Love Siargao. Naka-button. Naka-button na rin. That's fine. Para sinasarapan ko kasi ito rin. Okay. Mga pakipakita naman. Ano yung sabihin nun? Ano ibig sabihin daw ng Japanese? Sobrang ganda ng Word of God, mga customers, pero hindi po ito yung kantahan ni Isa Sigera. Ang title kasi natin ay Sa Lahat ng Panahon. Psalms 34 verse 1, I bless the Lord at all times, His praise shall continually be in my mouth. So, yung kanta ni Isa Sigera ay sa pagdating ng panahon, pero itong kay Lord ay sa lahat ng panahon, mga customers, sa lahat ng oras, sa lahat ng season, sa lahat ng pagkakataon, sa lahat, lahat as in forever, mga kasembreros. Pero wag natin ma-misinterpret, no, ang ibig sabihin nito, mga kasos, na hindi ibig sabihin nito na kunwari nag-aaral ka or nagtatrabaho ka,
Parati ka na lang, I will bless the Lord, I will bless the Lord, I will bless the Lord. So hindi po ganoon mga kasumbrero. Sa proper time mga kasambreros, yung ibig sabihin nito. Kung pa dakilain, pasalamatan, i-appreciate, i-acknowledge si Lord mga kasos bilang Diyos ng ating buhay. Kung pa God is the everything of our life. Pag sinasabi nating everything, siya yung siya yung healer, no? Greatest healer, greatest provider, greatest protector, greatest shepherd, security natin, promise keeper, no? Yung maawaing Diyos natin, yung forgiver natin. Kung pa lahat-lahat, peacemaker, siya yung tagabigay ng peace giver, no? So lahat-lahat mga kasambreros, wisdom giver, knowledge giver. Provider siya ng everything. Tangible, intangible mga kasambreros. So pag sasabi natin tangible, ito yung mga nahahawakan. Yung mga intangible, hindi nahahawakan mga kasambreros. So, hindi naman ibig sabihin na, Lord, dalangin ko yung washing machine. Wala kaming kasi nahihirapan ako maglabas. So, hindi naman ibig sabihin na yung washing machine ay mahuhulog mula sa langit mga kasambreros. Lord, kailangan ko ng pagkain. Tapos, nagutom na ako. Tapos mahulog yung adobo mula sa langit. So, hindi naman ibig sabihin na ganoon mga kasambreros. So, ang Diyos natin ang magbibigay sa atin ng kasipagan. Okay? Kasi maraming tao tamad, no? May mga kilala ako na gusto nila kumain ng ganito pero tamad sila, no? May mga ayaw nilang kumita ng pera, ayaw nilang magtrabaho, ayaw nilang magbanat ng buto, ayaw nilang magluto, no? May mga taong gusto nila ng hayahay pero basta wala silang wisdom, walang skill. Mahina. May skill sila, may talent, may creativity, may strategy. Ko para maka-income ako ngayong araw. So parang kulang yung kanilang technique, no? Ganoon siya. So dito ko na-realize mga customers, especially nung naging freelance content maker na ako mga customers or naging vlogger, ay dito ko na grabe pala na kapag hindi pala regular na sahod na, let's say every quincenas katapusan, so wala kang sahod, no? Kasi narasan ko talaga almost 5 years akong walang sahod mga customers sa pag-vlog. Last year, vlog na ako ng vlog pero wala akong sahod mga kasambreros nung umuwi ako dito sa amin sa Davao. So sa Maynila dati, yun, regular yung sahod. Pero nagkasakit ako tapos umuwi ako dito. Tapos hindi na ako pumasok sa ibang kumpanya or sa isang kumpanya kasi yun nga, no, talagang may alagain kami dito sa bahay and then parang napagod na ako sa mga protocols, no, sa mga workflows ng isang kumpanya, especially sa call center. So kung sasabi ko, sige, magta-try ako kahit walang income, basta no, nagpapasalamat ako sa Panginoon na sinustain niya kami, especially binigyan niya ako ng nanay na understanding. Sige lang nak, no, laban lang kahit walang sahod na ng 5 taon. So imagine nyo, 5 taon ha mga kasers, almost 5 years ako walang sahod sa Facebook. Pero ang nanay ko talaga sa pag-vlog mga kasambreros, pero nanay ko talaga ay very supportive pa na at saka understanding. So yun, blessing din yun sa Panginoon mga kasambreros. Binigyan niya ako ng nanay na maunawain, no, mga kasambreros at saka humble. So yun, pinagpapasalamat din natin yun sa Panginoon. So everything ang Diyos natin. Tapos yun, magpo-provide siya ng mga tao sa paligid natin na maging parte ng ating buhay so that maging tayo, kung makakasustain tayo at makasurvive mga kasustain, even mag-grow sa ating buhay araw-araw. So dito sa lahat ng panahon, gusto ng Panginoon na pasalamatan natin siya, no? I be blessed natin siya. Of course, He is the blessed one. Okay? Jesus Christ is the blessed, pinagpala sa lahat ng pinagpala, Jesus Christ because He's the Son of the living God. Walang bahid ng mansya, walang bahid ng kasalanan, walang bahid ng dumi, no? Kahit isa mga kasos because He is holy. No, napakabanal po ni Lord at saka ni Jesus Christ mga kasambreros. So dito ay reminder ito sa atin mga kasambreros ng isang malalim na commitment na ini-invite tayo mga kasos magkaroon tayo ng malalim at saka close na relationship sa ating Panginoon. It opens us with a strong declaration. I will bless the Lord at all times. The phrase at all times emphasizes that our gratitude and reverence for God should not fluctuate based on our circumstances. So, yung pag-fluctuate mga customers, parang hindi na natin gagawin. Bukas magbe-bless ako sa Panginoon, sa makalawa hindi na. Ngayong week magbe-bless ako sa Panginoon, so next week hindi na. Tapos babalik na naman ako sa. So, hindi dapat ganoon siya. Hindi siya naka-base hindi siya nakabase sa ating sitwasyon. Kasi may problema ako ngayon, hindi mo na ako mananalangin, hindi mo na ako magbibiblia, hindi mo na ako magsasamba sa Diyos, hindi mo na ako magpapasalamat, hindi mo na ako magpapasalamat sa pagkain. So, tapos,
Tapos bukas, di ba, kunwari may good news, may blessing ka, o yan, magpapasalamat ka. Tapos sa susunod na araw, hindi na naman kasi may problema ka or may trial ka, ganito ganyan. So, hindi po ganoon dapat. Dapat araw-araw po siya consistent. Na yun, consistency mga kasembreros ang kailangan dito kapag tayo po ay anak ng Diyos mga kasembreros na sa highs and sa lows, sa happiness and sa sorrow moments natin, dapat ay pinapasalamatan natin ng Diyos mga kasembreros, no? Kahit kahit nakakaluwag tayo at hindi nakakaluwag, gipit tayo or hindi, gipit man tayo or nakakaluwag tayo sa ating finances or okay bang relationship natin at di okay yung relationship natin. So, hindi dapat nawawala yung prayer life. Okay? Yung pasasalamat, yung paggawa ng kanyang kalooban, yung pagbabasa ng kanyang salita, mga kasembreros. So, hindi po dapat nawawala. Kung niya sabi dito ni Haring David, ay hindi siya nakabase, no, sa ating circumstance na kapag may problema tayo, hindi na tayo dudulog sa kanya, hindi tayo manalangin. So, the more nga na nagkakaroon tayo ng problema, the more nga dapat tayo dudulog sa kanya mga kasembreros, because siya ang Diyos natin na tutulong at makakatulong din po sa pagsosolve ng ating problema. So, kumbaga huwag tayong lumayo mga kasembreros sa Panginoon every time na meron tayong problema, kasi parang way din yun ng Panginoon, no, na pag may problema tayo ay mas lalapit tayo sa Kanya. Okay, mas lalo tayong dudulog sa Kanya at hihingi ng tulong mga kasembreros, because alam ng Diyos na hindi natin kaya ang ating sarili. So without Him, we are totally nothing and useless mga kasembreros. So maaaring sabihin mo na, sarili ko namang lakas, sa sarili ko namang sipag at tiyaga ito kung kaya kami umasenso and so on and so on. Pero yung point na binuhay ka ng Diyos at binigyan ka pa ng kalakasan at hininga, ay utang natin yun sa Panginoon mga kasembreros. Yung strength natin, yung skill natin, yung wisdom natin, yung strategy natin, yung kasipagan natin. So kagaya na mention ko na lahat ng good attributes and good gifts mga kasembreros, intangible at tangible, ay utang natin sa Panginoon mga kasembreros. Kung kaya walang isang katiting na reason para maging mayabang ang tao mga kasembreros, because in the first place ay utang natin lahat-lahat. Whether we find ourselves on a mountain top of joy or in a valley of despair, we are called to honor and praise God. This is a radical commitment that can transform our perspective. Since siya, nakagaya na mention natin mga kasembreros, kahit nasa tuktok ka pa tururok ng tagumpay or kaligayahan, or nasa valley of despair, no? Kumaga pa, down na down tayo, para tayong pinagsakluban ng langit at ng lupa. So, hindi yun magbabago. Okay? Hindi dapat nagbabago yung ating pag-honor, pag-praise, pagpapasalamat at pagdakila sa Panginoon mga kasembreros. So, next we observe the importance of praise. The psalmist declares, His praise shall continually be in my mouth. This is a reminder of how crucial it is to keep praise on our lips. Praising God becomes a habit, ongoing expression of gratitude that stirs within us. We must wonder how our lives might change if we actively spoke praises to God, acknowledging His goodness and His gifts in our everyday encounters. So, yung araw-araw pala natin mga kasembreros, alam nyo, kunwari, tayo pumapasok sa trabaho. Yung safe ka na nakapasok sa trabaho, blessing din sa Panginoon. Safe ka na nakauwi, blessing din sa Panginoon. Kasi may mga taong pumasok sa trabaho, hindi na nakauwi kasi nabangga. May mga ganoong instances mga kasembreros. So kung kaya dapat nating pinapasalamatan, gamitin natin ating bibig, ang puso, ang ating actions, no, sa pagpapasalamat sa Panginoon. One of the primary lessons from Psalms 34 verse 1 is that our circumstances do not dictate our praise. Life will have its ups and downs, but God's goodness remains constant. By focusing on what we are thankful for, we can find joy amidst trials. In our moments of struggle, let us remind ourselves of all the ways that God has shown us His faithfulness in our lives. So, ganun siya mga kasembreros. Focus tayo doon kasi yun nga, magbago man ang mundong ito, magbago man ang presyo ng mga bilihin, bumagsak man ang ekonomiya ng Pilipinas o ng buong mundo, magiging mayaman man ang Pilipinas, constant at saka nananatili ang kabutihan ng Diyos. Kung pa ang nature
ang ugali ng Panginoon ay consistent po yan mga customers. That is why yung ating pasasalamat din po ay consistent at hindi siya nagbabago based sa ating situation mga customers. Sa final thought natin as we reflect on Psalms 34 verse 1, we recognize the profound invitation this verse gives us to live a constant praise. It reaches us that no matter our life's challenges or victories, our hearts can overflow with gratitude and worship. We must remember that God is always worthy of our praise and can turn our struggles into stepping stones toward greater faith. So yun siya. Yung ating mga problema, pwede siya maging dahilan na mas lalo tayo mapalapit sa Panginoon at mapalakas yung ating pananampalataya mga kasombreros. Kung kaya, sa lahat ng panahon ay we must recognize and praise and thank God mga kasombreros. Alright, sinama po sa ating Word of God ha. Nawa po pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa at spirit of gratitude mga kasombreros. Pasasalamat sa lahat ng panahon ng ating buhay. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ we pray with the communion of the Holy Spirit of the living God. And everyone said Amen and Amen. See you sa next segment mga kasombreros and paalam po.